Hello, so ito yung tatlong tips na kailangan mong malaman para maging successful ang first date mo. Sa video ito, sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang mga bagay na dapat mong gawin? Pangalawa, ano yung mga bagay na kailangan mong tingnan or to look out for sa kadate mo? Tapos sa huling part ng video na to ay may ibibigay ako na golden tip para sa'yo. Hi guys! Welcome to Fordcast kung saan ay nagkakaroon tayo ng heart-to-heart talks tungkol sa love, psychology, at self-improvement. Para sagutin natin itong unang tanong, punta tayo sa tip number 1. Be the real you. Guys, I can't emphasize this enough. Kailangan mong maging totoo o tunay sa sarili mo. And mamaya i-explain ko kung bakit. So, kailangang maging totoo ka sa pagkilos mo, sa mga sinasabi mo, at sa pagkatao mo. Hindi porket sinabi niyang fan siya ni Taylor Swift ay sasabihin mong fan ka rin nun. Kahit hindi naman talaga. Hindi kahit sinabi niyang favorite flavor niya yung matcha, ay makikiuso ka na rin. Pero kung totoong may common interests kayo, much better yun. Pero ang wag na wag mong gagawin ay yung magsinungaling sa kanya para lang makuha yung validation and approval niya. Huwag mong tatalikuran yung identity mo, pati yung likes and dislikes mo. Kasi malay mo, despite the differences, ay doon pa pala sila ma-fall. Besides, the right people will find you naman. Okay? At kung yung kadate mo ay sinabing hindi niya bet yung personality or pagkatao mo, talo ka ba dun? Syempre hindi. Actually, good thing nga yan kasi sa una pa lang, nalaman nyo na kaagad na hindi kayo compatible. Ibig sabihin, hindi na masasayang pa yung mga oras nyo para sa mga susunod na dates. And I promise you that there will always be someone out there who is looking for, dreaming of, and yearning for someone like you. Para naman sa katanungan ito, pumunta tayo sa tip number 2 natin, which is know your preference, standards, and intentions. Before ka makipag-date is dapat alam mo yung purpose mo. For the short term ba? For the long term? Dating to marry? Chill-chill lang? Fling-fling lang? Or kung ano pa yan. Also, dapat alam mo rin yung red flags na ayaw mo at yung mga standards na gusto mo sa isang potential partner. Kung sa buong buhay mo ay ito yung kauna-unahang date mo, I think it is okay to experiment, to fail, and to explore. Okay? Kasi later on in your dating life, your experiences will reveal to you naman kung ano yung mga gusto at ayaw mo sa isang partner. Kaya sa first date ninyo, you can look for red flags na sa kadate mo. Pero warning lang dito is that when you look for red flags, you will definitely find one. So, sa tingin ko, i-balance lang natin. Like, we should give them chance na i-explain or ipakilala nila yung tunay na personality nila. At least malaman natin yung reason kung bakit ganyan sila. Okay? Basta you make sure lang na klarado sa kadate mo kung ano yung mga ayaw mo. Halimbawa, kung ayaw mo sa partner na naninigarilyo, tapos yung kadate mo ngayon, naninigarilyo pala siya. So, dapat, dyan pa lang, sabihin mo na. Diba? First date nyo pa lang, maging honest ka na. Kasi I promise you, it will save you from a lot of headaches and disagreements in the future. Para naman sa pinaka-importanteng advice, ito, golden tip. Trust your instincts. So this goes way beyond physical attraction. 'Di ba sa first 10 seconds pa lang ng meetup nyo, ay masasabi mo kaagad kung mapagkakatiwalaan ba siya or kung siya ba yung hinahanap mo na the one. Okay? And this happens very subconsciously and energetically. So, yung binubulong ng instincts mo, kung compatible ba kayo or kung siya ba yung hinahanap mo, kung okay ba yung vibe and energy niya, kung comfortable ka ba sa kanya, tiwalaan mo yan. Trust your instincts. And by the way, kung gusto mong malaman kung paano ka magkakaroon ng magandang first impression o impact sa ibang tao, panoorin mo tong video na to na nasa screen.